si Ginoong Leonard Rodulfa, ang kinatawa ng Watchtower Bible and Tract Society. Last Monday, kasama rin natin siya. And ito po'y bahagi pa rin ng worldwide campaign na ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses, may kinalaman sa pagpapakilala at pag-aanyaya sa publiko na buksan yung jw.org website na ito. Welcome back, Mr. Rodulfa. Maraming salamat po, Ms. Susan Kate. Nice to meet you. Pagpilitin ng mga listeners dito sa DZRP 990 AM. Oo, kasi may mga naiwan ka ng mga texters kahapon. And may mga special din na mga topics kami na gusto ipatalakay sa iyo, Mr. Rodulfa. Lalo na yung mga usapin ng pera, relasyon pang mag-asawa, yung para sa ating mga kabataan, at marami pang okay na po sa inyo yan. Alright, so yung jw.org website, kumusta na yung kampanya? Kami nag-start po tayo ng ating worldwide campaign noong Agosto 1, 2014. At ito ay ginagawa sa 239 na mga bansa. At meron tayong isang track na dinidistribute worldwide. Ito ay available sa 500 na iba't ibang mga wika. And then, pinifeature dito sa track na ito yung ating website, jw.org. Alright. Yung jw.org na yan, syempre, yung mga nakatanggap na nung proyekto na yan at nagbukas ng website, pagkatapos kayo makausap at mabigyan ng paanyayang yan. May mga reactions din po tayo at ilang pantanong sa inyo, Mr. Rodulfa last week, pwede bang bigyan daan na natin sila? Sabi ni Mrs. Mrs. T lang siya, and then 5894 po yung itakas sa 4 numbers ng kanyang text. I heard that you produce videos. Is it for sale, sir? Kasi po, where can we find or buy hard copies? I want to give that to my children. Magandang question po yan. Yung videos po natin ay available dito sa jw.org. Pupunta lang sila dun sa ating publication section. And then meron po tayong link doon tungkol sa videos. And then pwede siyang i-download for free. Wala po tayong charges para dun sa ating mga material publications na nasa jw.org section. And then meron po tayong link doon tungkol sa videos. And then pwede siyang i-download for free. Wala po tayong charges para dun sa ating mga material publications na nasa jw.org. Right now, hindi po Paano po kung hindi marunong mag-download? Uy, sa totoo lang, maraming mga may bahay, hindi talaga marunong mag-download. Paano ba yan? Ang isa pong pwedeng gawin ng ating mga listeners, kung meron po kayong makitang isa sa mga Kingdom Hall ng Jehovah's Witnesses, nag-i-stock rin tayo ng mga printed publications at yung DVD formats ng mga videos natin, pwedeng i-request through there. Ang pinakamadali pong paraan na gagawin ng ating listeners, mag-fill out lang po sila ng online request form. Ilalagay lang nila kung ano yung nais nilang tanggapin at masisiguro po namin na pupunta sa kanilang lugar at para ma-deliver yung publications. Baka dun sa listener natin yung DVD siguro. Ayun. Ano po ba mga videos ang available dyan na downloadable? Ay, marami po tayong video content dito. Halimbawa, last week na feature po natin yung mga tanong ng mga kabataan, questions young people ask. Halimbawa, may video po tayong isa, ang tanong is, what will I do with my life? Marami sa mga estudyante ngayon, ito yung pangunahing tanong na iniisip nila, especially kung malapit na silang mag-graduate. Anong uri ba ng karera ang gagawin nila? Isa pang tanong ng mga kabataan na available sa video is, how can I make real friends? At dito, maraming napakaganda mga settings kung paano tayo mag-i-establish at kung paano natin sisimulan yung pakikipagkaibigan o palalawakin yung ating circle of friends. Alright. So marami raw pong available naman yan na pwedeng pagpipilian. Depende sa inyong mga pangangailangan. Log on lang kayo sa jw.org. Sabi naman ni Shirley Conti ng Valenzuela, congrats po sa magandang website. Na-check ko na po siya. Very interesting. Ang mga laman, direct answers sa mga direct questions. Ang laki pong tulong. Tama po. Tinutulungan po yung ating mga viewers sa website na talagang mabilis mag-navigate dito. Kaya meron po tayong basic na mga tabs lang na andito yung home tab. Makikita nyo po everyday kung ano yung mga changes. Meron po tayong isang tab, ang tawag dito ay Bible Teachings. At dito sa tab na ito, kung ina-navigate po yan, meron tayong mga questions na sinasagot. Tulong para sa pamilya, para sa mga couples at sa parents, sa teenagers at maging sa mga bata.
Alright, si Mr. Bati, nasa Brunei daw siya. Hello po sa inyo, online ako ngayon. Thank you very much. I strongly recommend the JW website to all. Such a very educational site. You will learn a lot. Thank you people behind jw.org. Thank you, Mr. Bati. Maraming salamat po, Mr. Bati. Kaya, tulad po ni Mr. Bati, yung publications Nasa po Brunei siya, ha? Opo. Oh. Yung publications po natin is available in almost 700 languages. Kaya ang jw.org, ang most translated website right now. Kasi sinisigurado po natin na talaga ma-appreciate ng tao yung message dito. Kaya tina-translate siya sa iba't ibang mga wika talaga. Leslie Bautista ng Cubao, Quezon City. I am a concerned parent. I am interested to know more about bullying. I have a feeling my son suffers from that too. Si Opo. Leslie. Ma'am, ang pwede nyo pong gawin ay mag-navigate lang po kayo dito sa ating jw.org website. Under dun sa tab na Bible Teachings, i-click nyo lang po yung couples and parents. And then para naman dun sa mga bata tungkol sa teenagers, meron po tayong link dito, ang whiteboard animations. Isang natatanging uri po ng animation ito kasi dinodrawing lang siya sa isang whiteboard. Okay. And then, yung isa po dun sa mga whiteboard animations natin, ang title, Beat a Bully Without Using Your Fists. Kaya paano daw po natin mapagtatagumpayan yung problem na ito na hindi gamit yung ating mga kamay. Alright. Si Teacher Terry, sabi niya, pwede po bang gamitin yung mga video ninyo sa school? Kailangan pa ba naming humingi ng permit? Hindi po open po itong ating jw.org website, kaya any material po na gusto ninyong i-download dito, maaari nyo pong gamitin, especially kung makakatulong ito sa mga kabataan, lalong-lalo na sa topic na ito tungkol sa bullying. Alright, si Marieta Asi, sabi niya, Sir, bakit po ba ang mga bata ngayon ang titigas ng ulo? Paulit-ulit sa kasasabi pero hindi po sila sumusunod. Hindi naman po kami ganon nung kami ay bata pa. Kahit nga po matanda, ang tigas din ng ulo. Mr. Rodolfo, your reaction please. Sadly po kasi isang feature yan na nakalagay rin sa Bible na talagang magbabago yung kondisyon ng heart ng mga tao. Even yung mga bata ay magiging matigas ang ulo, ay yung binabanggit mismo sa Bible. Ayan, nasa Biblia at pwede natin makuha yan. Muli, lagon lang kayo sa jw.org. Alright, yung special naman, Mr. Rodolfo, kung may mga questions pa po kayo, sig po, feel free. Ang aming text helpline, 0927-649-9870. 0927-649-9870. Susan, or pwede po kayong mag-email susankbantayocw@yahoo.com, bantayocwfoundation@yahoo.com. Pwede rin po sa Facebook account ng Bantay OCW. Mag-leave lang kayo ng inyong message, babasahin po namin yan. Usaping pera, Mr. Rodolfo. Aba, talaga nga naman pag pera-pera ng usapan. Ito na ang numero 1. Sabihin na natin, sumisira. Sumisira ito ng pamilya, sumisira ng magandang mga pagsasama, pero posible ba na maiiwasan nga ng mag-asawa na muna ang problema sa pera? Ay, posible po talaga yan. Kung halimbawa po, kung gusto nyong basahin yung isang napakagandang article tungkol dito, again, magna-navigate lang po sila dito sa ating website under Bible Teachings, and then ang titingnan po nila dun sa kaliwa ay tungkol sa couples and parents. Dinesign po ito para talaga sa mga mag-asawa or mga couples na iba't ibang mga suliranin marahil or challenges sa pagsasama ang tinatalakay nila. Halimbawa yung subject tungkol sa managing money. Okay. Kung i-click nila yung link na iyon, muna ipapakita po ano ba yung viewpoint ng lalaki, and then ano naman yung pangmalas ng babae nung At kailangan ang nanay na lang daw ang nagbibigay sa kanya. So ito yung mga ganyan mga problema sinasagot ng inyong website. Tama po yan. May binibigay po talaga ng practical na mga suggestions, lalong-lalo na sa mag-asawa, para candidly mapag-uusapan nila itong suliranin na ito or challenge, and then may practical na advice, again, based dito sa Bible, kung paano sila kikilos doon sa payo na binigay dito. Oo, doon sa question na bakit pera ang dahilan ng maraming problema ng mag-asawa. Tama po yan.
may magagawa, may malulutas nga ba sa problemang ito sa halip na nagtatalo? Yung pagtatalo ba, may mararating, Ginoong Rodulfa? Nafa-frustrate lang po kasi yung plants kung doon sila i-concentrate nila yung energy nila. Mhm. Kaya ang ginagawa po doon sa message na nilalagay sa ating website is binibigyan talaga sila ng practical na mga solutions. Una, i-identify ano ba talaga ang suliranin, ba't nagkakaroon ng ganong miscommunication marahil tungkol sa pananalapi, and then may practical na steps na ibibigay sa kanila para masolusyonan yung problemang iyon. Ito, pwede bang habol dyan, no? Nagre-react si Mrs. Andrada. Sabi niya, ang problema po kasi sa Mr. Cosiman po siya, para bang wala siyang tiwala. Palagi niya akong pinaghahanapan. Lagi, lista, lista. Lista. Uy, dapat naman talaga tayo mga misis, di ba? Kung naglilista tayo, up to the last single cent, maglista tayo kung saan napupunta yan. Your reaction, Mr. Rodulfo? Actually, yung sinabi po ni ma'am na listener po natin, isa po yun sa mga practical suggestions. Write down all your fixed expenses. Isusulat talaga kung ano yung gastusin. At pagkatapos, mag-agree sila, gaano kalaki ba dun sa kanilang fixed income ang sa isang tabi nila para doon sa mga gastusin na yon. Isa po lang yun sa mga practical na tips. So talagang dapat may mga nasusulat. Tama po. At nasusulat din yung mga practical advice na yan. Tama rin po. Babasahin lang. Babasahin lang po nila. Babasahin. And then pwede nilang i-download para kung gusto nilang i-review talaga as husband and wife, mag-sit down sila at titingnan ano ba talaga yung mga practical na payo na binibigay para sa mga mag-asawa. So kung babalikan natin, pag-usapin ng pera, saan sila magtutungo dyan? Muli, babalik lang po sila dito sa under Bible teachings, and then pag kinlik po nila iyon, lalabas yung subheading dito tungkol sa couples and parents, and then napakaraming topics po silang pwedeng tignan, yung kaninang tinatalakay natin tungkol sa managing money. Kasama na rin ba dyan yung problema sa mga pagkakautang, paano kung nabaon na sa pagkakautang, may aahon pa ba yan, ano pa yung mga challenges dyan na kinakaharap na marami mga pamilya na baon sa utang. Oy, Mr. Rodulfo, bago umabro dyan, baon mula sa lalaki at doon sa babae, and then titingnan kung paano nila isosolve yung solution as a couple, bilang mag-asawa. So palagi, no, talaga kinukuha ninyo yung sa side ng lalaki at saka yung sa side ng babae, hindi one-sided. Tama po yan. Kasi bilang mag-asawa, dapat kikilos sila as one flesh. Opo. Kaya kung parehas po yung kanilang decision making, may mapagsasaligang silang information kung saan kukunin ito as a couple, as one flesh, mas madali nilang haharapin yung suliranin. So may mga Bible principles na nakalaan para dyan sa issue na yan? Tama po yan. Parating may binibigay dito ng mga simulain mula sa Bible, kasi ito po ang nakita natin na pinakamapananaligan talagang source ng information, kasi yung payo dito, although thousands of years na siyang nasulat, is still very relevant sa panahon natin sa ngayon. Yan, so hindi na natin kailangan pumunta pa ng ilang mga advisor, mga taong actually binabayaran nyo pa nga yung mga consultant na yan. Pero ito, lahat naman tayo halos marunong na mag-internet ngayon, maglalag on lamang tayo doon sa jw.org. So pagdating po sa utang, balikan po natin ano yung link nila. Again, pupunta lang po sila dito sa ating Bible teachings, and then isa-select po nila yung tungkol sa couples and parents. And then naandito na po yung link, dealing with debt. Alright. Yung pag-control sa paggasta, kasama rin ba yan sa mga pinag-uusapan at maaaring may mga practical solutions din na pwedeng ibigay sa ating mga listeners worldwide, yung mga nakatutok po sa atin maging sa ibayong dagat? May mga dahilan kung bakit nahihirapan kasi, lalo pa yung mga bagong mag-asawa na kumontrol sa kanilang paggasta. And ibang usapin din yan, Mr. Rodulfo, kung parehong kumikita. Iba rin kung mas malaking kinikita ng girl, di ba? Ng babae, iba rin kung dehado kay mister. Tama po yun. Especially sa mga couples, meron kasi tayong adjustment period na dinadaanan. And then minsan, meron mga katangian rin tayo. Baka yung lalaki may tendency mag-procrastinate. Opo. Ganoon. Or di kaya meron tayong mga traits, mga ugali natin na hindi na-address nung single pa tayo. Kaso nung nag-asawa, ito na nako-compound siya. Kaya again, yung isang illustration na ginamit dito sa article natin tungkol sa pagkontrol ng paggasda
paggasta para daw itong mga weeds sa isang garden, kapag pag ini-ignore natin siya, dadami ng dadami. Kaya yung garden mo mapupuno ng mga weeds na lang. Kaya kung i-address agad, mabubunot na natin yung mga weeds na yun. Kaya napakaganda tuloy ng garden natin. So, pinaka the best doon, maaga pa, pinag-uusapan na. Pag may umusbong na, may lumabas na problema kasi wag hahayaan kanyo. Tama po yan. Kaya, again, may mga practical na mga payo na binibigay dito kung paano nyo ba bubunutin yung mga utang na iyon, ano yung practical na mga suggestions kung paano. And then again, may mga key scriptures na tutulong sa kanila how to address that. So yung mga payo mula po sa Bible, sa Biblia, hindi ito nung unang panahon lamang, na nung panahon ng ni Moises, ni Abraham, para sa kanila. Baka sabihin, nung unang panahon yan, modern times na tayo ngayon. Dito po nangingibabaw kasi ang mga payo galing sa Bible kasi alam naman natin, tulad ng isang sasakyan, kapag may nag-design yan, merong manual ang mga sasakyan para maganda yung performance, madaling i-drive, mas tatagal sa atin. Similarly, ang Diyos ay nabigay sa atin ng isang manual. Ito yung nasusumpungan sa Bible, kaya timeless parate yung payo nito. At especially now, applicable siya para sa mga mag-asawa na nahaharap sa iba't ibang mga suliranin. Alright. Relasyon bilang mag-asawa, kasama rin ba na pwede nilang talakayin dyan sa jw.org? Lalo na, ito na, problema nata ng marami ito. Paano pakitunguhan ng kanilang mga biyenan? Paano nakaka-apekto sa pagsasama ng mag-asawa ang problema hinggil sa mga in-laws o mga biyenan? Isa po itong challenge talaga. Tinalakay po ito sa isang Awake article namin noong February 2010. At ang pupuntahan lang po nila ulit ay yung Bible teachings, couples and parents, and then may makikita po kayong isang link doon kung paano makikitungo sa biyenan or dealing with in-laws. Pwede po bang patikman ninyo kami ng ilang mga payo dyan, lalo na yung mga nakatutok ngayon, sundan na ninyo yung sinasabi ngayon ni Mr. Rodulfa. Paano nga ba pakikitunguhan? Yun ba yung ibig sabihin na sa bawat tahanan, isa lang ang reyna? Hindi pwedeng may visiting kung halimbawa, nandun daw ang mga biyanan, o visiting queen ka lang dito, ako pa rin ang reyna. Tama ba yun? Ganun po talaga yung nagiging challenge ngayon sa mga mag-asawa. Kaya again, kung titignan niyo po yung format ng article natin, kukunin muna yung side noong misis, and then kukunin yung side noong husband. Ano ba yung challenge nila? And then pagkatapos nun, halimbawa po yung isang challenge dito, baka yung spouse mo ay may masyadong malaking attachment sa kanyang parents. Kaya baka feeling nung asawa, kung ano ba yung sasabihin ko, baka ma-override lang ito. Paano kaya susolusyonan yan? Again, kung titignan po nila yung article, napakaganda ng payo na binibigay dito. Ito ba, natuwa naman ako dito sa text ng ating kabayan. Sabi ni Kathy, alam nyo po, every time may i-decide kami ng mister ko, nagko-consult siya sa mama niya. Hindi po ba nakaka-insulto yun sa akin bilang asawang babae, sir? Thank you, Kathy. Ayan, text niya. Mag-uusap sila mag-asawa, then ko-consult pa kay mami. May maganda, kahit po dun sa panahon sa Bible dati, halimbawa sa Abraham, yung misis niya na si Sarah, kinukonsult niya rin siya at nakikinig talaga siya mabuti kahit dun sa mga suggestions ng kanyang misis. Okay. At dahil lang sa open-minded yung mister, nasolusyonan nila yung suliranin nila before. So silang dalawa lang. Pag sinabing mag-asawa, dalawa lang sila. Tama po. Hindi nakasama si in-laws, gano'n? Kaya marami po talagang isang challenge po talaga ito sa mga mag-asawa. Kaya very nicely worded po yung articles natin. Yung issue po kasi is when you marry, wala na kayo sa authority ng parents nyo. At sinasabi na ang magiging kasama na ng babae, yung mister talaga niya.
Kaya kinakailangan i-respect yung arrangement na yun. Kasi yung marriage rin naman ay isang arrangement mula sa Diyos. Kaya biblical yung humiwalay kaagad, umalis ng tahanan. Tama po. So, nasa Bible rin po yung principle na yun. Okay, yung ating mga asawa ng OFW, naku, araw-araw na lang halos nandito yung problemang ganyan na tinatalakay po natin. Very timely, nandito rin sa ating ngayon si Ginoong Rodulfa at nang matulungan tayo. Katulad niyan, isa rin sa madalas napag-uusapan kung bakit maraming mga naghihiwalay, itong mga walang kamatayang pagtatalo. Yung mga away daw sa loob ng tahanan, yung kadalasan yung mga pagtatalo na yan, naririnig pa ng kanilang mga anak. And hindi lang yon dahil level up na, nakapost pa sa mga social network yung kanilang pagtatalo. O paano? Meron din ba pang napapanahon payo, may kinalaman dyan? Meron tayong dalawang special na articles, especially tungkol dito. Yung isa is Managing Conflicts in Marriage. At dito, kinukuha yung viewpoint. Halimbawa, bagong kasal sila, paano kaya nila i-address yung mga issues na yun? Yung isa ulit na may kinalaman dito is how to stop arguing. Kung paano iiwasan ng mag-asawa yung pagtatalo. Kaya titingnan lang nila dito muli sa ating website, and then mabibigyan ulit sila ng napakahusay na mga payo mula dito. So pag-uusapan nilang dalawa mula dun sa article na yun, at least merong third party. Hindi yung sabi niya lang kasi or sabi ni ganito, hindi nila tatanggapin yun. Tama po yun. Mas madali kasing sundan ng isang payo, especially kung yung payo ay nanggagaling sa isang trusted na source. Okay. Kaya kung ita-download nila yung article dito, ma-address muna ano yung mga challenges, bakit ito nangyayari, and then after that, ano yung pwedeng gawin nila as a couple. Kasama na rin dyan, pwede po nating iugnay yung tanong din na paano lulutasin ng mga mag-asawa, yung kanilang mga di pagkakaunawaan, bakit kaya daw napakarami ng mga hindi pinagkakaintindihan ang mga mag-asawa, anong pwede nilang gawin para hindi masira yung pagsasama na yan, at bakit mahalaga na iwasan yung mga, ito na, yung mga nakasasakit na pananalita kasi hindi na mabawi kahit anong sorry. Minsan na yun po talaga yung nagiging challenge kasi yung communication, ito yung sinasabing lifeblood ng isang marriage. Kapag nag-breakdown yung communication, dito talaga nagkakaroon ng problema ang mga mag-asawa. Kaya again, kung mag-navigate po sila sa ating website, under sa Bible teachings, magpunta lang po sila doon sa couples and parents, may isang napakagandang article doon, lutasin ang di pagkakaunawaan sa pag-aasawa or solving problems in your marriage. Okay, so diretsahan ho yan, ha? Representative ng Watchtower. Sino pangalan? Na mga sagot at talagang reliable na kailangan panghawakan at paniwalaan natin dahil Actually, yun hindi siya. tao-tao lang o kasi friendly mommy o friendly daddy nagsasabi. Okay, sandali lamang mga kaibigan, magbabalik po kami ni Ginoong Leonard Rodulfa, ang kinatawa ng Watchtower Bible and Tract Society sa patuloy Reynald Rodulfa. na pagtalakay sa May ano? mga napapanahon na problema ng bayan. Lalo pa, ito pong ating mga kababayan saan man sa mundo, yung mga nakatutok Ano ba yan? po sa amin worldwide sa pamamagitan ng aming live stream sa www.ustream.tv/channel/DZIQ. Pwede naman po kayong makibahagi. Pwede kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa aming Facebook account, Bantay OCW, o di kaya sa aming helpline